Hindi pa man nagsisimula ang NBA season ay nagbigay na ng prediction patungkol sa magiging outcome ng Lakers this coming season. Ang isang NBA analyst na si Chris Carlin sa kanyang naging appearance sa The First Take. Hindi ko alam kung mag-a-agree ba kayo sa sinasabi nito o masasabi nyo lang na isa itong hater ni LeBron. Ayon sa kanya, hindi makakaabot ang Lakers sa play-in tournament dahil sa mga sumusunod na rason. Dahil kung titingnan daw natin mga amigo, ang grupo na ito ay hindi man lang nag-improve kaysa last season dahil walang trade or acquisition sa free agency na ginawa. Pangalawa, ang kanilang head coach ay rookie at wala pang experience at nasa bulsa daw ito ni LeBron James. So hindi talaga magandang pakinggan mga amigo. At ang pangatlo, gaano daw kadaming laro ang lalaruin ni LeBron James at Anthony Davis. Si LeBron last season ay nakapaglaro ng 71 games. At sa huling 5 taon bago yan ay nag-a-average lamang ito ng 55 games. At si Anthony Davis naman last season ay nakapaglaro ng 76 games. Nagtanong pa ito mga amigo kung napatunayan na ba ni LeBron James na isa itong magaling na GM. At sa palagay niya daw ay hindi. Sinasabi nito na si LeBron ang GM ng team or pinipilit daw ni LeBron na maging GM ng team. Kung titingnan natin doon sa hindi nag-improve ang Lakers dahil sa walang ginawang trade ngayon o hindi nakakuha ng solid na player sa free agency ay okay pa ang take na yon. Pero yung iba, medyo personal ang banat mga amigo nitong si Chris Carlin at puro pahaging dito kay LeBron James lalo na sa sinasabi nitong GM o kaya doon sa kung ilang laro ang lalaruin ng duo ng Los Angeles Lakers ay talagang tunay na unpredictable. Kayo ba mga amigo, ano ang masasabi nyo sa take na ito ni Chris Carlin? Bukas ay pipirma na ang mga free agent na nakuha ng ibang team. By then, magiging official na silang miyembro ng team kaya talagang limitado na lamang ang oras ng Lakers kung gagawa ng moves kaya baka maya-maya ay gulatin tayo ng Lakers at gumawa na rin sila sa wakas ng moves. Kung titingnan natin, si Taurean Prince lang ang nawala sa Lakers at nakaabot sila sa playoffs last season kaya malamang sa malamang ay pwede pa rin malaki ang chance ng Lakers na magawa ulit nila ito ngayong darating na season. At huwag natin kakalimutan na may trade deadline pa sa kalagitnaan ng season at doon ay pwede pang mag-improve ang Lakers kung sakali man na hindi maging maganda ang takbo mga amigo. May isa pang malaking pangalan sa free agency na natitira, walang iba kundi itong si DeMar DeRozan. Ayon sa report, interesado ang Sacramento Kings na kunin itong si DeRozan sa isang sign-in trade at nag-i-explore sila na makahanap ng third team para ma-facilitate ang naturang trade. Kaya asahan na natin mga amigo na mamaya lang ay pwedeng makuha na talaga ng Sacramento Kings etong si DeMar DeRozan.